Okay, update guys. 'Di ba nakita nyo yung mga vlog natin diyan sa ATS? Sa ngayon, meron po tayo diyan sa kabila sa emergency side. Grid po 'yan nilagay ko doon. Ngayon dito naman sa normal power, bakante. Ngayon is ginagawa po namin, pinapagawa ko ngayon yung wiring na ito, cabling. Saan ba yung isa? Ayun oh, parang may nasa likod na. Mayroon po tayong solid wire na number 10 nasa likod, ayun no. Nasa likod ng flexi hose. Kasi ang bala ko guys is kasi nga ngayon mayroong malakas na bagyo papasok dito sa amin sa Visayas. So alam naman nating lahat. So worst to worst scenario is may laking chance talaga ng mga blackout, brownout at the same time. Syempre wala ring ulap, wala ring isinag ng araw, so mahirapan yung ating solar setup. So syempre, kahit naka-solar setup tayo, dependent pa rin tayo sa sinag ng araw, sa init ng araw para makapag-harvest tayo ng magandang charging. So in this case, may chances, we can never deny na malaking chance na mag-blackout dahil sa tindi ng bagyo na papasok. Inuulit ko yan para ma-highlight natin. Pero dun sa kabila guys, lalagyan natin ng genset. Okay? So power up natin yung mag-prepare tayo para kahit paano yung ating server is di tayo ma-shutdown. Okay, so load po natin dito, dapat di mamatay, gaya nun, dapat yung ating aircon is nakabukas 24/7 para yung ating klima ng ating syempre server room is medyo may laban, malamig lang. So eto ngayon guys, silipin natin yung ongoing wiring doon, silipin natin yung genset sa labas. So ayan guys, tingnan nyo sa labas, iba na talaga yung klima, talagang malakas na yung ulan. So and dito yung genset natin medyo magulo dito guys. So ito po yung genset sa lalim. Ayan, ewan ko ba nakikita yun ng kulay dilaw guys. So pinawiring ko muna, nilagyan na yung output na itong genset. Do may protection breaker yan, pinalagyan ko na rin ng ng 60 amperes na breaker. Ayun, nakakasa sa gauge number 10 na solid wire. Ayan, pinagapang muna doon temporary. Papasok yan doon sa ating ATS. So ito po yung tumitira sa ating mga wirings. Matikas yan, si Aying. Abangan nyo guys, maglalabas din siya ng page niya. Ay yung niya, tutorial niya about electrical at saka construction ng mga bahay. Maglalabas siya ng page. So ayun guys, kinausap ko yung electrician natin kanina, di ba? Ayun pala, nakatap na pala doon, nandun siya sa normal power. So baka mapansin nyo bakit nilagay ko sa normal power, hindi sa emergency. Bakit grid yung emergency? Okay? Ang rason ko po niyan mga kapatid is yung emergency, siya po yung yun po yung always na nakabukas. Kasi yung switch, yung nasa gitna ayon, may switch nakaset siya into auto mode, di ba? Ba't ko ginawang ganon? Kasi alam naman natin dito sa amin super low voltage, if nakita nyo yung ating vlog. Pagka kailangan ko talagang mag-engage ng genset o maglilipat ng genset, automatic na po siyang napupunta sa normal power. Kasi pagbabalik rin natin yan, yung grid nandun sa normal, pag naglipat ako ng emergency, nag-on ako ng genset, hindi po siya lilipat doon. Kailangan ko pa magpatay ng power murag galing grid para mag-auto shift siya sa kabila. Yun po yung rason kapatid. Yan.